Dapat ba nating i-celebrate ang Christmas? Ito ang isang tanong ng mga tao na relihiyoso. Nasabi kong relihiyoso dahil takot silang intindihin ang mga bagay-bagay sa labas ng kanilang relihiyon at isa nga itong Christmas celebration. Pag-aaralan natin ito dahil nais kong maintindihan natin kung bakit nagkaroon ng Christmas at ano ba ang pinakaibig sabihin nito. Karamihan kasi iniisip na itong Christmas celebration ay yung mga party-party lang na may inuman at kainan at kantahan. Ngunit mali po ang pagkakaintindi na ito dahil ang Christmas ay may mas malalim na kahulugan at ang buhay natin na walang hanggan ang nakasalalay dito. Itong Christmas ay mula sa dalawang pinaghalong salita na Christ at Mass. Ang literal na salita na Kristo o tagapagligtas at ang Mass na grupo ng mga tao na niligtas ni Kristo. In other words, ay pag-celebrate ng mga taong Kristiyano dahil sa pagkakasilang ng Lord Jesus Christ sa katawang tao. At ito ay nangyari mahigit 2,000 taon na ang nakakalipas. John chapter 1 verse 14. Naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Ito ang dahilan ng pagkakaroon ng Christmas at ito ang pinakamensahe ng Christmas na ang Diyos ay pinanganak para maging tao upang maging daan o tulay para tayo ay muling mailapit sa Diyos. Isaiah chapter 7 verse 14. Dahil dito, si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalang Emmanuel. Ang Lord Jesus Christ ang tinutukoy dito na sanggol, kaya nagkaroon ng Emmanuel at ang ibig sabihin ng Emmanuel na ito ay God is with us. Matthew chapter 1 verses 22 to 23. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin ito Emmanuel. Ang kahulugan nito ay kasama natin ang Diyos. At literal na ipinapaliwanag ng Biblia na kasama natin ang Diyos dahil kay Lord Jesus Christ. Maliban dito sa sinabing Emmanuel na ang kahulugan ay kasama natin ang Diyos, ay narito pa ang isang nasusulat sa Isaiah chapter 9 verse 6. Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibibigay sa kanyang pamamahala at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Dito ay sinabi ng Lord Jesus Christ ay makapangyarihang Diyos. Kinukumpirma lang nito ang salitang Emmanuel na ang ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. Kung hindi pa natin naintindihan, itong Christmas ay matagal nang sineselebrate kahit nung hindi pa nagkatawang tao ang Lord Jesus Christ. Dahil nga, itong layunin ng Christmas ay mensahe na dapat tayong magsaya sa pagdating ng Mesaya o ng Kristo. Walang iba kundi ang Lord Jesus Christ lang. Bago umalis ang mga Hudyo sa Ehipto, ay inutusan sila ng Diyos na mangatay ng tupa para kainin nila sa loob ng kanilang mga tahanan. Ngunit bago nila ito gawin, ay kailangan nilang ipahid ang dugo ng malinis na tupa sa kanilang mga pintuan. Exodus chapter 12 verses 1 to 12. Sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron sa Ehipto, "Mula ngayon, ang buwang ito ang siyang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. At sabihin ninyo sa buong sambayanan ng Israel na sa ika-10 araw ng buwang ito, bawat pamilya ay pipili ng isang tupa o batang kambing para sa kanila. Kung maliit ang pamilya at hindi makakaubos ng isang buong tupa, magsasalo sila ng malapit na kapitbahay na hindi rin makakaubos ng isang buo. Ang dami ng magsasalo-salo sa isang tupa ay ibabatay sa dami ng makakain ng bawat isa. Kailangang lalaki ang tupa o ang kambing. 1 taong gulang, walang kapintasan. Aalagaan ito hanggang sa ika-14 ng buwan at sa kinagabihan, sabay-sabay napapatayin ng buong bayan ang kani-kanilang inaalagaang hayop. Kukuha sila ng dugo nito at ipapahid sa magkabilang poste at itaas ng pintuan ng bahay na kakainan ng kinatay na hayop. Sa gabi ring iyon, lilitsunin ito at kakainin kasama ng tinapay na walang pampalsa at ng mapapait na gulay. Huwag ninyong kakainin ng hilaw o nilaga ang hayop, kundi lilitsunin ninyo ito ng buo kasama ang ulo, ang mga pata at ang laman loob. Huwag kayong magtitira para sa kinabukasan. Kung may matitira, kailangang sunugin kinaumagahan. Kapag kakainin na ninyo ito, dapat nakabihis na kayo
nakasandalyas at may hawak na tungkod. Magmadali kayo sa pagkain nito. Ito ang Paskwa ni Yahweh. Sa gabing iyon, lilibutin ko ang buong Ehipto at papatayin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao man o hayop. At paparusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan sa Ehipto. Ako si Yahweh. Ito ang kwento kung bakit ang mga Hudyo ay sineselebrate ang Passover Lamb. Dahil ng gabi na mangyari ang Passover sa Ehipto na iyon, ay doon din sila nabiyayaan ng maproteksyonan ng kanilang pamilya mula sa Angel of Death na pinapunta ng Diyos sa bayan ng Ehipto. Exodus chapter 12 verse 29. Nang hating gabing iyon, pinatay ni Yahweh ang lahat ng panganay na lalaki sa buong Ehipto, mula sa panganay ng Faraon at tagapagmana ng trono hanggang sa anak ng bilanggong nasa piitan. Namatay din ang panganay ng mga hayop. Yung mga Ehipsyo na hindi alam ang tungkol sa utos ng Diyos tungkol sa dugo ng tupa ay namatayan at nalungkot. Samantalang yung mga tao ng Diyos na alam ang tungkol sa utos patungkol sa Passover Lamb ay ligtas na nagsaya. Ganito rin ang konsepto ng Christmas sa ating mga Kristiyano ngayon. Parehong-parehong concept nito sa Passover Lamb na ginagawa ng mga Hudyo. Para sa ating mga Kristiyano na naintindihan na kung gaano kahalaga ang dugo ng Lord Jesus Christ na umago sa cross para maging alay para sa ating mga kasalanan, ay hindi lang basta-basta kasiyahan ang espiritu ng Christmas, kundi ito ay nangangahulugan ng pagkikipagsaya at pagpapasalamat natin sa Diyos na tayo ay naligtas mula sa Angel of Death dahil kay Kristo Jesus. Hebrews chapter 9 verse 14. Higit ang nagagawa ng dugo ni Kristo. Sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu, inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili bilang handog na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating mga budhi sa mga gawang walang kabuluhan upang tayo makapaglingkod sa Diyos na buhay. Ito ang katotohanan ng Christmas at hindi lang ito dapat i-celebrate sa nag-iisang araw o nag-iisang buwan, kundi ay araw-araw na ginagawa natin ito ng may pasasalamat. 1 Thessalonians chapter 5 verses 16 to 18. Magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pagkikipag-isa kay Kristo Jesus. Muli, sinasabi dito na tayo ay magalak dahil sa pagkikipag-isa natin kay Kristo Jesus. Ito yung ibig sabihin ng Emmanuel. Simula kasi nang tinanggap natin ang Lord Jesus Christ na ating Lord and Savior mula sa ating puso, nang marinig natin ang mensahe ng Gospel, ay napasa atin na rin ang Holy Spirit. At ito ang kasakasama natin ngayon habang tayo ay nabubuhay dito sa mundo. Ang isa pang tanong ay, December 25 nga ba itong pagkapanganak ng Lord Jesus Christ? Ang sagot ay hindi po. Ang totoo ay hindi issue ang date sa pag-celebrate ng kapanganakan ng Diyos para sa atin. Kundi ang pinaka-issue dito ay kung naintindihan ba natin ang mas malalim na kahalagahan ng Christmas. Tandaan natin na yung buwan ng Passover Lamb o Pasko ng mga Hudyo ay hindi na-specify, ngunit nag-iisa lang ang tiyak na kahulugan nito. Walang iba kundi ang Lord Jesus Christ lang. Ngayon ang tanong, karapat-dapat bang makipag-debate ang isang Kristiyano kung ano ang araw ng Christmas? Para sa akin ay hindi po. Kung naiintindihan mo na ang layunin ng Christmas ay araw-araw kang magpasalamat sa Diyos dahil sa pagbibigay niya ng kaisa-isang anak na Lord Jesus Christ para sa ating kaligtasan, ay naintindihan mo rin na ang pagkikipagdebate tungkol sa araw ng Pasko ay walang kabuluhan dahil babagsak lang ito sa nasusulat sa 2 Timothy chapter 2 verse 23. Iwasan mo ang mga hangal at walang kabuluhang pagkikipagtalo sapagkat alam mo namang nauuwi lamang iyan sa mga pag-aaway. Walang saysay kahit malaman ng isang tao ang tunay na araw ng kapanganakan ng Lord Jesus Christ kung hindi naman niya maintindihan at matatanggap ang malalim nitong kahalagahan. Kung tutuusin ay mas maganda pa rin na mag-focus tayo sa pagpapalaganap ng gospel nang sa ganoon ay maraming makakilala kay Lord Jesus Christ at tatanggap sa Kanya bilang kanilang Lord and Savior. Hindi lang sa bunganga kundi ay sa puso at sa pamumuhay. Ituon lang natin ang ating interes na makilala pa ang Lord Jesus Christ sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia at paghingi ng tulong sa Holy Spirit para maintindihan natin ang mga nakatagong mensahe ng salita ng Diyos. Galatians chapter 3 verses 27 to 28. Si Kristo mismo ang inyong isinuot na parang damit nang kayo'y nabautismuhan sa inyong pagkikipag-isa sa Kanya.
Wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Griego, ang alipin at ang Malaya, ang lalaki at ang babae. Kayong lahat ay iisa na dahil sa inyong pagkikipag-isa kay Kristo Jesus.